Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo mga kawan. Welcome po sa One Pilipinas, ang pinakabagong podcast. Ako, napakarami niyo pong aabangan dito. Hi, ako po si Omnibel Gruba. Makakasama niyo po ako ngayon sa One Pilipinas kung saan walang filter, malalaman natin ang puso ng bawat lingkod bayan sa Marcos Administration. Ito yung mga marites ng lingkod bayan. Siyempre, pero ang minamarites namin dito, ang tunay na puso, tunang kwento nila sa paglilingkod. May sense. Hindi chismisan lang, may sense po. Nagkakaisa kami according ka-coffee sa ating unang guest. Magkakaisa tayo sa prinsipyo. Introduce na natin ang ating first guest, ang unang magkukwento ng kanyang puso ng paglilingkod natin ng walang filter, no? So, Sino ba yun, Ram? Sino ba? Babae. Babae. Walaan nyo, isa po siya sa mga pinakamaganda at pinakamatalino, pinaka-progresibong undersecretary po sa ating sa Marcos Administration. To really set the tone, no, ng mga klase ng lingkod bayan at leader po sa Marcos Administration. At ito po ay si Undersecretary Rose Villaflor po ng National Anti-Poverty Commission. Ma'am. Yes, good afternoon, good morning, and good afternoon sa ating mga kawan. Sabi nga ng ating presidente, dapat walang naiiwan. Correct. So, ibig sabihin, lahat ng mga kawan, si Marites at si Marisol, magandang umaga po. Alam mo, nakakatuwa po sa New Music Rose, ka-coffee kay ma'am, kasi sila yung klase ng government leader na nag-a-adjust para sa sector na pinagsisilbihan nila, na napakagandang example. At bibihira ka makarinig ng intriga sa NAPSI. Ako parang never pa ako nakarinig ng intriga. Considering they are from the big, yung ang hinahandle nila basic sectors, di ba po? Yeah. I think malalaman natin yan, paano nila nagawa yan. So, nais po namin malaman, Yusek Joey, paano ka nagsimula mag-serve po sa ating government? Dati, nung nasa Davao pa ako, I was once a members council consultant ako ng isang councilor. And then, privately, I do business with IP sector. And then, here comes the moment na nagkasama nga tayo dun sa isang prinsipyo na kasama din natin yung presidente at current na vice chair for government sector namin as a Governor Tamayo. Doon ko nakita, mas mapa-inting mo pa pala yung purpose mo in helping others pagka nagkaroon ka ng chance mag-work with the government. Kasi hindi ako sa government dati, sa sector ako. Particularly, I help the IT sector. And then I realized, mas maganda pala pag nag-serve ka din sa government para mas lalo mong maintindihan. The thing about me in my position right now is that we have 14 basic sector. We consult with them. Paano natin harmonize yung policy ng government at paano ba siya mai-improve. Ang point is that hindi lang naman isang gobyerno or agency ang member ng buong pamahalaan ng Marcos Administration. Marami pa po. Kumbaga mo kayo nasa ground eh. Yeah, Kayo yeah. nakikipag-usap sa mga Basic- isda, sa mga yeah, magsasaka. yes. Kayo din yung nag-absorb ng mga reklamo nila. Paano yung hinahandle yung mga ganun? Lahat naman na tayo, especially the marginalized sector, pakinggan mo lang sila. Tanungin mo lang ano po pala yung gusto nyong gawin at gusto nyong gawin namin para sa inyo. Basically, that's how we approach it. And we have to set the tone na hindi po dapat magkalayo yung basic sector dahil client po namin ng government kayo. So, sector, the LGU, and the national government agency. We have a mechanism, government sector and the basic sector. So, the government sector, we consultation. Meron kami meeting, nagre-report sila, yung mga anti-poverty programs na minomonitor. Yung basic sector naman, nagkakaroon ng quarterly meeting, yung sectoral council at the same time yung regional basic sector. Ang ginagawa namin, hina-harmonize natin. Tinitingnan natin kung umaabot ba ito dun sa ground or kailangan bang meron pa tayong mga policies na ipupush para ma-improve pa ito. Just to comment on the poverty incidents, I think effective yung ginagawa niyo, ma'am. Kasi ina-identify ninyo yung problema, at the same time yung gobyerno, ganito yung programa ninyo kasi ito yung kailangan ng nasa baba. And yung proof dyan, nag-effective kayo, yung poverty incidents natin, patuloy na pababa na pababa. Yeah. Tama po ba? Yeah, kasi yun yung goal ng ating presidente. Dapat maging single digit na tayo by 2028. And the SDG goal, number 1 SDG is poverty. So hopefully ma-achieve natin yan together. And I think ang focus ng president ngayon is food security. And our mataas ang poverty incidence ng ating fisherfolk and farmers. And the DA, nakakonsentrate po sila dyan. Si DSWD naman po, nakakonsentrate po sila dyan. And for the job and livelihood naman po, nakakonsentrate si DOLE dyan. So nag-work naman po yung ating mga partner agencies. Speaking of poverty reduction program, so me kasi ka-coffee, Yes. from PRA, Public Reclamation Authority, and gumawa kasi yung chairman namin, si Atty. Alex Lopez, ng Poverty Reduction Program. Can you tell us about paano po ba nagsimula yung
journey ng NAPSI and PRA dito po sa poverty reduction program? Kasi si Chair, kakilala natin, kaya kasi kaprinsipyo natin siya, doon tayo nagsimula, at hindi niya nakalimutan si NAPSI. So magkaibigan sila ng secretary namin na si Secretary Lope, kaibigan niya na din po si Vice Chair for Government Sector namin na si Gob Tamayo. So doon nakatutok sa prinsipyo na meron tayo, yung programa ng PRA at yung ginawa nating partnership with NAPSI. So doon natin nakitaan na si PRA ay malaki din ang naitutulong, no, sa ating mga kasamahan na nangangailangan ng tulong. And very, very active po si Chair nung sinabi niyang, gusto ko tong gawin together with NAPSI. Ang dami niyang gustong gawin, actually. Pero alam niyo naman, ang lahat ng mga plano at pagpapa-implement, hindi po magic yon. So lahat ng partnership na ginawa natin, it's still working in progress. And I would like to say thank you po sa PRA dahil po kasama kami doon sa nabigyan ng benefits doon sa pabangka. Development ang tina-target ng PRA, kasaba yung LGU. Ang mandato ng PRA kasi is to regulate, di ba? Still, the LGU level will propose for the development. And dapat maintindihan yon ng sektor na maapektuhan if in case there's a development in the LGU, that they have to cooperate with their LGU para alam dun sa plano at the very first kung ano talaga yung mangyayari moving forward. Sobrang maganda yung actually plano niya. Correct me if I'm wrong. He mentioned, during his time, pagka merong reclamation, I was make sure that the LGU will provide a certain land na i-reclaim for the people na maapektuhan sa reclamation para magkaroon ng value yung land na yun at magiging kanilang lupa yun. Hindi sila pababayaan lang. Hindi sila pababayaan. Yun yung, sabi ko, okay, ibang strategy ito. And I really wanted to see that happening. Moving forward, siguro working in progress pa naman yan na project. Yes. But yung may vision na ganun, we feel like at least hindi kami nakalimutan yung part na yun. So I'm so thankful with the Chair. What's your take, Yusek Rose, dun sa vision ni Chairman Alex of really addressing the poverty in the country by equipping and livelihood programs? Yun yung parang bagong buhay para sa mamamayan na ginawa ni Secretary Lope. One of the fundamental rights that we wanted to secure for our basic sector and for the marginalized sector is the livelihood. And the capacity building that the PRA can give them is malaking tulong yun. Kasi doon kasi mini-measure pagka hindi ka abot ng 13,000, you're considered poor. And basically, income-wise, yung mga kayang ibigay ng PRA na capacity building, livelihood support, that's a start na ma-address natin yung isang fundamental right na pangangailangan ng ating marginalized sector. And sustainable siya, di ba? Hindi lang aasa sa dole-out ng gobyerno, di ba? Yeah. Aasa sa kamag-anak na medyo nakaluwag-luwag. Kung bigyan mo siya ng kabuhayan, kaya niya tumayo on its own. And the vision of the Chair, if I remember it correctly, ang sabi niya, hindi dapat, nagde-depend ka, dapat meron niyang talagang sila mismo yung gagawa ng kanilang pangkabuhayan. Tutulungan natin sila. Yun yung I think na remember ko na sabi ni Chair. So thankful naman tayo for that dahil hindi tayo nakalimutan ng PRA. Ma'am, kasi you were mentioning, going back to sa NAPS, you were mentioning about parang happiness index. Maganda yan. Yeah, we were mentioning kasi parang I think if PRA will be able to do this right, we will be able to hit that happiness index. Or can you at least explain to them? Kasi kanina na-mention ko lang na ang ating PSA ay may indicator. Yes. May mga indicator. And one of the indicator, pagka below income ka na 13,000, you will be part of the poor sectors. Pero inaayos pa yung mga indicator na yun. Pero gusto natin, hindi because kasi nahihirapan tayo, kaya natin pinapakitang kailangan natin maging matapang or kailangan natin maging resilient. Kasi kung ganun pala yun, may measure na lang natin how satisfied people. Kasi kami minomonitor namin 5 fundamental rights lang. Lagi kong tinatanong, pagka mayroon pa kayo ng 5 fundamental rights, magiging masaya na ba kayo? Ano sagot nila, ma'am? Oo naman. Kasi ganun lang naman kasimple ang Pilipino. Kahit sa 5 fundamental rights na yon, yung iba, hindi pa rin naabot yung kasiyahan na ine-expect natin na very simple lang dapat yun. May pagkain ka, may bahay ka, di ba? May trabaho ka, in good health ka, or accessible yung hospitalization, at nag-aaral yung mga anak mo. It's very simple lang yun. Basic nga. Basic nga lang, di ba? Bakit pahirapan pa rin? At since nahihirapan yung Pilipino, defense mechanism niya, naging resilient siya. So kaya tayo
kaya tayo natatawag na very resilient ang Pinoy dahil sa basic needs na yon. Medyo hirap pa rin pero lumalaban araw-araw, nakangiti pa rin araw-araw, nag-generous pa rin sa mga taong nangangailangan kahit na hindi pa satisfied dun sa kanilang 5 rights. Yung Filipino spirit, no? See? Kultura natin yun eh. What is that one thing, Yusek Joey, that kailangan malaman ng mga Pilipino, lalo na sa mga pumili ng administrasyon na to, na hindi nila alam, na ginagawa ng mga liderato natin, hindi nila alam pero kailangan nila malaman. What do you think, ma'am? Basihan po natin yung pagbaba ng poverty. Ibig sabihin, there are some other strategies na effective. Ibig sabihin, siniset niya yung goal niya na maging single digit. Kasabay ng strategy na yun. And if we achieve that, ibig sabihin, merong development. Yun lang yung tinitingnan natin. Kasi, dapat hindi pa isa-isa. Dapat, buo. May problema ka sa ganito, may problema ka sa ganyan. People will always react, hindi effective yung ganito, hindi effective. Pero hindi naman yan yung kabuuan kasi kailangan natin makita yung data. And data says, maganda naman yung takbo ng economy natin, bumaba naman yung poverty, and we have to say thank you to the strategy of our president and his guidance. Kasi I think may resulta naman yung kanyang pamamahala. In fairness, goal-oriented din kasi ang administrasyon natin. Yeah, Nagsiset ng goals, may targets, and then these are our strategies para Yeah, and may focus din siya. Resilient is actually innate na po yan ng ating kultura bilang Pilipino. Ang kailangan lang po siguro natin gawin ngayon, we have to prepare ourselves. Matuto tayo mag-isip sa araw-araw na piliin natin muna yung sarili natin. Paano natin piliin yung sarili natin? Paghandaan natin lahat ng mga bagay na hindi magandang mangyayari in the future. Kasi pagka inisip natin, paano kaya si government, we will lose our time, our chances na mag-prepare para sa sarili natin. Support lang yung bibigay ng government. Hindi kaya ng government buong tao isa-isahin. Marami namang mga sanay ng gobyerno na nakatutok doon. And in order for our government also to know kung ano yung pangangailangan natin, hindi natin i-separate yung sarili natin sa government. Kaya yung tinanong mo ako kanina, sir, parang lately wala akong naririnig na ganung issue with the basic sector. Hindi naman nawawala yun. Kasi alam mo naman yung basic sector natin, but if they're dissatisfied, they'll bring it to the kung nakita mo dyan sa labas. And now, may social media pa. Pero kasi, lagi kaming open door. Anytime may concern, anytime may imi-message sa akin, i-address ko right away. Kasi iniisip ko din ako yun. Pagka nagagalit ako, pag confused ako, pagka hindi ko alam kung ano yung dapat kong maintindihan, nagagalit, nag-express ka, diba? And if wala kang right person na kausap para ipaintindi na, wait, pwedeng hindi mo na magalit, pwede mo nang ganito, magre-result yun ng ibang agenda. Pero pag laging merong taong nakikinig para ipaintindi na pwede naman natin gawin sa ganitong paraan. So, nababawasan natin yung mga ginagawang hindi maganda. Kasi, yun naman talaga yung purpose ng NAPSI. Collaboration at saka partnership. And communication is the first step para ma-achieve natin yung ganun. So I think ang pinaka-takeaway natin ka-coffee kay Yusek Joey is really ang puso at ng pundasyon ng pag-reclaim ng faith ng Filipino people to the government. Consultation, communication, kahit mahirap. At napatunayan nila sa NAPSI, nagre-resulta yun sa peace. Walang controversy. May pag-asa pa. Very promising po ang future ng Pilipinas. Huwag natin sukuan yan. Yeah, dami namin natutunan kay Yusek. Sana po may part 2 tayo. Maraming salamat po sa National Anti-Poverty Commission and congratulations po yung indicators natin na bumaba yung ating poverty incidence. Patunay yan or validation yan na nagtatrabaho po kayo ng tama as well as yung other government agencies. Ako po si Ka-Coffee at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. At sama-sama po tayo dito sa One Pilipinas at sama-sama po tayo sa pag-unlad.